Good day mga kabukid. Ngayong araw nga pala mag-waterproof na kami sa aming ginawang maliit na swimming pool. Ang original na plano nga pala nito kaya ko to pinagawa tataniman namin ng asola na pagkain ng aming mga manok at mga bibe. May ginawa kaming swimming pool na mas malalim kaso nasira nga lang siya kaya naman pansamantala. Ito yung ginamit namin para may paliguan yung mga bata. Pero ngayon na-repair na namin yung nasirang swimming pool, natakpan na namin yung mga crack. So kahit papano pwede na siyang gamitin kahit kalahati lang yung tubig. Bago nga pala kami nag-waterproof nilinis namin mabuti. Tinanggal namin yung mga halo na bukol-bukol tapos winalisan namin yung mga alikabok. After malinisan binuhusan namin ng tubig para hindi agad natutuyo yung waterproofing kasi kung mapapansin nyo hapon na dito pero napakainit pa ng araw. So pag winaterproof natin to nang hindi natin binabasa sigurado crack yung ating ilalagay. Cementos kasi yung gagamitin nating waterproofing dito na gawa sa Boysen. Ito yung tinatawag nilang flexiban na hinahaluan ng semento kaya naman posibleng mag-crack kasi nga may semento siya pag biglang nilagay sa mainit. Dahan-dahan kung binubuhos yung semento tapos ibayaw naman ng tagahalo na para bang isa siyang witch na naghahalo sa kawa para makita yung kanyang biktima. Una ko nga palang pinahiran dito sa pagitan ng bakod at saka ng pool natin kasi dito yung may pinakamalaking crack dito sa ilalim. Paintbrush nga lang muna yung ginamit ko para maabot talaga yung mga sulok-sulok at saka mga gilid-gilid. Pero sa pinakasahig siyempre gagamit tayo ng roller kasi kung brush lang yung gagamitin natin baka abutan na tayo ng mga bagyo. At dahil hari nga tayo ng mga pre-samples heto nabudo na naman natin si seller. Pero syempre kailangan nating i-promote yan para naman kahit papano makatulong din tayo sa kanya. Binuhos ko na nga lang dito sa sahig yung ating waterproofing para mas mabilis ikalat. Buti na lang at malaki yung binigay na roller ni seller sa atin. 8 inches nga pala ito yung pinakamalaki nila. Sa ngayon nga pala wala pang final decision dito sa pool na to kung anong gagawin ko dito. Kung lalagyan ko ba talaga siya ng asola o gagawin lang munang mini pool o lalagyan ko na siya ng mga crayfish. Sa totoo lang gustong gusto ko na siyang lagyan ng crayfish. Kaya nga ako nagbubuo ng solar setup para sa ating mga aerator at saka mga filter. Kaso nga lang yung problema ko dito yung pwesto ng ating ginawang pan. Malapit siya sa palayan kasi bawal yung insecticide sa ating mga crayfish. So kung sakaling mag-spray ng insecticide yung katabi natin, posibleng mamatay yung ating mga alaga. Siguro aantayin ko na lang munang tumanda yung mga palay na hindi na nila kailangan mag-spray ng insecticide. Pansamantala lalagyan ko na lang muna ng asola. Ganito na nga pala yung itsura niya pagkatapos nating ma-waterproof. Pero uulitin pa namin yan para sa second coating kaso ubos na yung ating waterproofing so bibili pa tayo. At heto na nga yung ating pang second coating. Hindi namin nagawa kahapon kasi umulan. Tsaka wala pa akong pambili kasi nga hindi pa ako nakakapambudol. Kung mapapansin nyo nga pala, mababa lang yung aming nilagyan ng waterproofing. Nasa 4 to 6 inches lang yan. Kasi ganyan lang yung water level na standard para sa ating mga crayfish. Tsaka dito sa side na to kasi mataas yung flooring natin dito. So yung 6 inches dito 8 inches na sa kabila. Tinataasan lang naman yung water level ng ating mga crayfish pag halimbawa maulan, malamig yung panahon. Para hindi sila nai-stress sa biglaang pagbabago ng temperatura ng tubig. So kahit taasan pa natin ng tubig, wala namang problema kung mag-leak man at kasi walang waterproof sa taas. Kasi napapalitan naman yung lumalabas na tubig kung maulan. Wow matalino na, kuripot pa. At saka kung sakaling asola man po yung maisipan kong ilagay dito 5 inches lang din po yung tubig na maximum na ilalagay natin para sa mga asola. Kasi po lumulutang yung asola so kung mataas yung tubig hindi na maabot ng ugat niya yung nutrients ng lupa. Ganun po kasi yung pag-aalaga ng asola. May lupa at saka mga organic fertilizer po sa ilalim. So paano ba yan mga kabukid? Gusto ko pa sana magkwento kaso tinapos na ni Bayaw yung aming ginagawa. Masakit na ata yung likod niya. Pag-iisipan ko muna kung ano talagang ilalagay ko dito. Grabe no? Dati akala ko wala akong isip. Ngayon nagdadalawang isip na ako. Salamat sa panonood mga kabukid. Mwah!